So, ayan, magandang araw mga kaibigan, mga katungkod. Ayan, so pinanood kong mabuti, pinag-aralan, pinakinggang mabuti yung mga video footages, yung mga larawan, yung bawat minuto, at yung mga salaysay, pinakinggan ko pong mabuti yung mga interview ng Raffy Tulfo in Action, yung mga interview ng ibang medias doon sa mga tao na involved sa pagkawala o pagkamatay ni Jovelyn Galieno. And ito po yung mga notes na ginawa ko habang pinapanood ko yung mga videos, habang binabasa ko yung mga articles. Ayan. So, meron din po ako ritong mga kung ano pang mga gadget para mas mapakinggan kong mabuti yung mga bagay-bagay. So, ito po yung mga napansin natin no, na maaaring maging clue sa pagkawala. Una ay yung sinakyan di umano ni Jovelyn Galieno nung ito ay umuwi na. Okay, so unahin natin yan. Si Jovelyn Galieno ay isang third year criminology student sa Puerto Princesa, Palawan. Ito ay nagtatrabaho sa Robinson, no? Ang kanyang amo ay si Miss Karen Gonzales, no? Si Karen Gonzales, ang asawa niya po ay isang pulis. Okay? So ang asawa po ni Karen Gonzales ay isang pulis. Okay. So, nung unang nagpa-unlock ng interview ang kanyang manager na si Karen Gonzales, sinabi niya sa Jessica Soho, no, na nung time na raw na yon ay pinauwi niya ng maaga si Jovelyn Galieno. So parang sa akin lang, no, sa opinion ko, parang planado na ganito yung dapat kong sabihin para hindi ako kumbaga gawing suspect doon sa pagkawala ni Jovelyn Galieno. So, yun ba yung lagi niyang ginagawa? Ang tanong kasi doon, lagi ba niyang sinasabihan si Jovelyn Galieno na, alas 6 na, umuwi ka na? So, yun yung tanong doon. Pero nung in-interview si Miss Karen, no, ang sabi niya ay nung time na yon maaga niyang pinauwi si Jovelyn Galieno. So yun pa lang, yung unang tanong na yon ay nakakapagtaka na para sa akin. Kasi dapat doon ma-establish na nakaugalian ba ni Karen Gonzales na pauwiin ng ganung oras o kapag tapos na yung shift ni Jovelyn, pinapauwi ba niya lagi si Jovelyn? 'Di ba? Kung hindi naman, ibig sabihin nag-iisip na siya kaagad na ganito dapat yung gawin ko pag in-interview ako, ganito yung sasabihin ko pag in-interview ako. So yun yung isang katanungan na gusto kong ma-establish. Okay? Pangalawa ay yung sinakyan di umano sa paglabas ni Jovelyn sa Robinson. Nung na-interview ang isang director or kung ano man doon sa Raffy Tulfo in Action, ang sabi niya ay ang unang sinakyan ni Jovelyn ay sedan. Tapos may na-interview uli. So sabi nung na-interview ay multicab. So magkaiba na po yun. Hindi po sedan at hindi po multicab at hindi rin po sure. Okay? So pangatlo ay yung kalansay. Okay? So kinonfirm po ng pamilya ni Jovelyn, no, yung kanyang kapatid, no, kinonfirm po na yung mga gamit nga na natagpuan doon sa kalansay ay pag-aari nga ni Jovelyn Galieno. Kay pag-aari niya doon. Pag-aari niya yung mga bag, yung mga IDs, yung PhilHealth, and so on so forth. Pero ang hindi po doon tumutugma ay yung natagpo ang underwear sa kalansay. So hindi po kay Jovelyn yung underwear na yon. So kanino yon? Okay. So pang-apat. Okay, so pang-apat ay yung during the search sa bangkay ni Jovelyn Galieno, no? Nag-research, nagpunta mismo yung kapulisan, no? Gumawa sila ng sarili nilang investigasyon 4 o'clock in the morning. So if I were not mistaken, no? Kailan sila nag-conduct? Nasa nilistahan ko. Okay, so nag-conduct sila ng investigasyon, pinuntahan nila yung sinasabing kalansay ni Jovelyn Galieno, pero 4 o'clock. So wala silang sinasabi sa pamilya ni Jovelyn na magkakaroon nga ng search. No, titignan nga nila yung bangkay. So sinabihan na lamang nila yung pamilya ni Jovelyn noong
tapos na yung kanilang search. Okay? So, susunod dito yung, okay, nabanggit ko na kay Karen Gonzalez. Ayan. So, merong nasabi si Jovelyn Galieno di umano sa kapatid niya noon na galit daw sa kanya si Karen Gonzalez sapagkat pinagseselosan daw ni Karen si Jovelyn dahil parang meron daw relasyon yung kanyang asawa at si Jovelyn. So, ayun. At sinabi rin daw ni Jovelyn sa kanyang kapatid na magre-resign na ito sa kumpanya. Okay, so another na investigasyon na ang resulta dito is yung kay Jovert Valles Tamon. Okay, ito po yung pinsan ni Jovelyn. Pinsan din po ito ni Jovert. Magpipinsan po sila. So, sinasabi ni Jovert Valles Tamon, wala siyang alam na doon sa kumbaga doon sa pag-i-involve sa kanya ng kanyang pinsan na si Jovert na pinsan nga nila yung papatayin o yung gagahasain. So, nagsisinungaling daw si Jovert at bakit niya yon nagawa, okay? So, meron pong kasong carnapping before si Jovert Valles Tamon, okay? Pero kakalaya lamang po niya. Okay, so si Jovert naman, Dasmariñas, no, ay kapag kausap siya di umano ng kapatid ni Jovelyn, ay mariin nitong sinasabi na hindi siya ang may kagagawan. Hindi bangkay ni Jovelyn yung natagpuan niyo o yung kanyang itinuro. Pero kapag kaharap na ang police investigators, no, o kung mga opisyal ng kapulisan doon sa Puerto Princesa, Palawan, ay nagiging firm yung sagot ni Jovert na para bagang sigurado siya na ang kanilang pinatay ay si Jovelyn Galieno. Pero kapag silang dalawa lang na magpinsan ang nag-uusap, ay pinapasubalian ito ni Jovert. So parang mayroong kumbaga merong itinatago si Jovert Dasmariñas. Okay, so sa aking palagay ay kailangan ng protection ni Jovert kasi malamang ito ay tinatakot. Okay, so noong pinuntahan ng mga pulis yung pinangyarihan ng krimen doon sa pinagtapunan sa bangkay na Jovelyn Galieno, mapapansin natin, no, tignan nyo mamaya sa video na to, yung posisyon ng upuan ni Jovert Gonzalez. So dapat 'di ba, ni Jovert Dasmariñas. So kung ikaw yung suspect, ikaw yung nakakaalam ng lugar kung saan mo tinapon o dinala ang bangkay. So ibig sabihin, dapat ikaw nandoon sa harapan dahil ikaw yung magsasabi sa mga otoridad, sa kapulisan, o dumaan ka rito, lumiko ka rito, dito tayo dumaan, pumunta tayo dito, ito yung bahay namin, ito yung pinagtapunan ko. Dapat ganun. Kaso hindi Ang nangyayari, panoorin ninyong mabuti yung mga nangyayari. Parang ang nangyayari, nagbibigay ng hint, nagbibigay ng clue yung pulis na kumbaga mayroong paunang salita. Sasabihin niya, dito mo ba tinapon yung bangkay? So, siyempre, kung ikaw si Jovert tapos tinatakot ka, sasabihin mo, siguro ito nga yung gustong sabihin ng pulis. Opo, iko-confirm ko na lang. Di ba? Parang ganun yan So, nung tinuro ng bahay, pinapaturo ng taga mainstream media, taga radyo, no, yung bahay ni Jovert, ang sumagot yung pulis. Ibig sabihin, dapat ang sasagot doon si Jovert kasi bahay niya yun. Di ba? Dapat ang sasagot doon si Jovert, kaso ang sumagot yung pulis. At tinuro pa ng pulis, yan yung bahay ni Jovert. So, di ba parang nakakapagtaka yun? Questionable yun kasi parang inuumpisahan niya. Siguro si Jovert ay sabihin na natin kulang sa pinag-aralan, kaya medyo ginaguide siya ng mga pulis, no? Ginaguide siya ng mga may kinalaman doon sa investigasyon na yun. Okay, so ginaguide siya, tinuturuan siya ng sasabihin. Okay, so yun po yung napansin ko pa. Tapos during the search rescue, no, yung paghahanap na kasama yung SOCO team. So, sabi nung police sa SOCO, doon sa babae na SOCO, miyembro yata ng SOCO yon, no. Sabi yata niya ay ang hinahanap
po ninyo ay si, ayun. So parang ganun yung banggit ng pulis. At sino yung unang nagbanggit na yun? Pulis po, yung kasama po na nagbanggit noon. Tapos ang sumunod ng sumagot doon ay si Liovert na. So ibig sabihin, laging mayroong go signal na nagmumula, mayroong clue, mayroong hint na binibigay muna o pinapauna bago sumagot si Liovert. Hindi siya yung nag-uumpisa na sagutin yung katanungan ng mga nagtatanong sa kanya directly. So hindi siya sumasagot kaagad kapag tinatanong. Tinanong din si Liovert ng isang taga-radyo, no, kung ano yung nagbigay sa kanya ng idea bakit sinabi nito o bakit siya naglakas ng loob na sabihin sa mga pulis yung kanyang ginawa. Hindi po doon sumagot si Liovert. Okay? So, yun po yung mga napansin ko. And then, ano pa ba? Nung pagbaba nila doon sa sasakyan at tiningnan nga nila yung pinagtapunan sa bangkay ni Jovelyn, nakapagtataka na parang mas alam pa ng mga pulis kung saan naroroon yung mga gamit ni Jovelyn. So, parang, dito mo ba tinapon? 'Di ba? Parang ganun yun eh. Dito mo ba tinapon? Dito mo ba tinapon yung cellphone? Ganyan-ganyan and so on so forth. So parang, bakit ka magbibigay ng clue? Nag-iimbestiga ka nga eh. Dapat tanungin mo yung mismong suspect. 'Di ba? Dapat ang tanong diyan, ano ba yung ginawa mo? Paano ba yung ginawa mo? Maari mo bang isalaysay? Maari mo bang ikwento? Pagbaba mo ng pagbaba nung sasakyan, dapat tinanong ng pulis o nung kung sino man yon, dapat ang tanong doon ay, maaari mo bang ikwento kung paano mo ginawa yung pagpaslang o pagpatay o kung ano man yung ginawa mo. Dapat ganun. At ang sasagot dapat doon ay si Liovert. 'Di ba? Hindi yung mga pulis. Kasi yung mga pulis yung unang sumasagot. Saka pansin nyo guys, doon sa pagbaba ng sasakyan, mapapansin mo yung tawag dito, nakaposas na yung tao. Okay, nakaposas na yung tao. Tapos dikit na dikit yung tao, yung pulis kay Liovert. As in, dikit na dikit para siguro, hindi ko naman sinasabi, pero nakaposas na yung tao at marami pang pulis. No? May soko pang nakapaligid. So, hindi mo kinakailangang dumikit ng bonggang-bongga doon kay Liovert. Para ano? Para meron kang mabulong sa kanya o kaya para meron kang masabi sa kanya. So, ganun lang. Napaka-obvious lang ng investigasyon na yun. Napaka-obvious lang. And, ito pa, yung napansin ko. Laging mayroong nakapatong na ulo. May nakapatong na damit sa kanyang ulo si Liovert. Diba? Nakita na nga yung mukha niya. Anong purpose? Bakit may nakapatong pa sa ulo? Anong tinatago niya doon yung bunbunan niya? Diba? Parang, wala kayang lapel sa loob, sa kabilang tenga niya. Kasi yung isang tenga niya, nakikita yung isang tenga niya. Pero yung kabilang tenga niya, takip na takip. So, ibig sabihin, baka mayroong lapel sa kabilang tenga. At nandoon yung nagdidikta. Diba? So, parang sa akin, questionable yun. Okay, so yun po yung aking mga napansin. Okay, ito pa po yung mga nadagdag, no? Kung mapapanood ninyo yung pagbasa ni Jay Costura sa pagkawala ni Jovelyn Galieno, sinabi na niya na maaaring si Jovelyn ay nasa pangangalaga ng isang tao at mayroong involved na babae. Okay, yung babae na nga bang yun ay si Karen Gonzales, yung asawa ng pulis, at yung sinasabi ni Jay Costura na powerful, ito nga ba yung pulis na asawa ni Karen? Okay? So, yun lamang po yung mga clue. Ano pa ba? Yung napansin ko dun sa kaya... Okay. Nung sumunod doon, yung itutuloy pa sana ni Jay Costura, yung kanyang pagbabasa, ay sinabi nito na mayroong taong pumigil sa kanya na basahin yung tungkol kay Jovelyn.
So yun lamang po, panoorin po ninyo ang kabuuan ng video na ito dahil ito po yung pinagsama-sama, pinagdugtong-dugtong ko po yung mga na napanood kong pangyayari. Ayan, magandang araw mga kaibigan. Kayo na po ang bahalang humusga, pinanood, pinakinggan at tiningnang mabuti ang mga video footages po at mga interviews tungkol sa pag-iimbestiga sa pagkawala nga po ni Jovelyn Galieno. At marahil baka kayo rin po ay hindi makapaniwala sa aking mga napansin, no? Kayo na po ang bahalang tumingin. Ipapanood ko po sa inyo ang totoong video, ang mga pangyayari tungkol sa paghahanap kay Jovelyn Galieno. Ito po yung mga kagamitan ng ate ko kung saan po natagpuan yung kalansay. Ito po talaga yung bag na ginamit niya nung siya po ay huling pumasok sa kanyang work. Yung kalansay po na natagpuan na kung saan nandoon po yung gamit ng ate ko. Sa kasuotan, yung sa underwear po, pantalon, negative po yun, hindi po yun sa ate ko. Napaka-imposible naman, wala kaming naamoy na baho. Malapit lang ang bahay namin dyan. Nung time po na sabi nilang nawawala si Jovelyn, wala naman kaming naramdaman ng gabing Biyernes na dyan dinala. Ito po yung taniman ko. Yan lang naman po sa unahan yung area na kung saan nakuha ang kalansay di umano ni Jovelyn Galieno. Kung aso nga na matinding ang amoy galing to papunta sa amin. Ano na lang kaya kung tao? Malabo, hindi yan, hindi totoo yan na buto ni Jovelyn Galieno yan. Kung nakita doon yung bag na yun, doon pa lang po, siyempre, magkakapitbahay kami, itatakbo na yun. Mamaritis na po yun sa amin na, ay, ito may nakita kaming bag, ito yung laman. Hindi po papatayin. Kuya, kaya mo bang humukay ng lupa na pwede natin pagbawanan na hindi pwedeng mga muyang tao? Yun ang pagkasabi niya sa akin. Kailan niya sinabi? Matagal na po rin, siguro bago nangyari yan, mga 2 buwan, o mga 1 buwan na rin na nakalipas po. So, July. Opo, mga ganyan po. Tatanong ko lang po, nakulong kayo dati. Ano pong kaso ninyo? Ano po, para na po. Mabait po sa akin si mga pinsan ko na yan kasi mga bata pa po yan dati. Mababait na po talaga yan sa akin. Pero sa ngayon po yung nagsilakihan na sila, pambira na lang po kami makita kasi po ako kakalaya ko lang. Kaya pambira na rin lang po ako magpunta. Pero sa totoo po, yung kamag-anak niya, yung magulang niya, mababait po sa akin yun. Sa akin na para idamay niya ako sa ganung kwento. Pakiramdam ko po talaga sir, buhay po talaga si Jovelyn. Kasi nandun po yung ano ng nanay, kung patay na siya o buhay pa po. Ayon sa investigasyon, lumalabas na selos ang ugat ng galit ng sospek na si Karen dahil may nabalitaan siya na si Jovelyn at ang kanyang asawang pulis ay may relasyon. Programa ni Raffy Tulfo. Nasabi nito na nabanggit sa kanya ni Jovelyn na magre-resign na ito sa trabaho dahil nagagalit umano sa kanya ang kanyang boss na si Karen dahil nahuli umano ni Karen ang kanyang asawa na ka-text o kausap sa phone si Jovelyn nang hindi nito alam. This is big amount of money. Ang sabi dito, maaaring may involved na mayaman. Jack and Jack. So, kung mapapansin nyo dito, may emotion. Pero hindi talaga literal na sinasabing karelasyon niya. Maaaring si Jovelyn ngayon hawak nito. Yan. May kasama pang babae na isa pa. Mag-usap kami nung si Major, ang sinasabi niya yung uwian time. Nung uwian time, which is, siyempre uwian, might be hapon or gabi. So hindi po morning to kasi uwian pinag-uusapan. Sabi niya, si Jovelyn papunta ng parking lot. At doon sa parking lot may sumusundo sa kanya. Ito po pagkasabi ni Major Yung sumusundo sa kanya ay nagmamaneho ng sedan. Hindi lang niya sigurado kung babae ba o lalaki yung driver. Kasi nga po natatakpan daw ng isang container van. Yung multi-cab, sir. Opo. Wala po yung sinadong sir. Hindi po sa walang sir. Yung po sa pagsakay niya sa multi-cab. Si Jovelyn, tahimik. Most of the time, nandun lang siya sa harap, nakatayo, waiting kapag may customer kami. Isang tanong, isang sagot. Maaga ko pa siya pinauwi. Kinabahan ako na hindi na rin talaga ako nakatulog. Paglilinaw din ni Karen. Bakit parang ako na yung naging suspect? Ako na yung may kinalaman. Hinay-hinay po sa pananalita. Wala po kayong alam kung ano talaga yung totoong nangyari. Mayroon naman tayong PNP. Malinis ang konsensya ko. Pinili lang nila yung pinakitang footage. Bakit wala silang may pakitang footage samantalang mayroong nahagip doon ng kanyang pagpasok, paglabas, wala silang maipakita. So, pinalahad ko sa kanya kung paano ba yung ginawang pangahalay niya kay Jovelyn. Ngunit nung time po na yun, hindi na po siya sumasagot, nakatulala na lang po siya, which is nung time po na kinausap naman siya sa pulis, ay talaga pong detalyado nung sa akin na
hindi na niya isalaysay pa kung ano talaga yung eksaktong nangyari. Parang nakatulala po siya, may katabi po kasi kaming police officer po nung time na yun. Ayan, sumisilip-silip yung pulis. So yung pumara. Bababa tayo muna. So yung pumara, yung pulis ang pumara. Tapos si Leobert tahimik lang. Ulit yung reporter nagtanong ulit kung saan yung bahay. Ito, Kagawad yan. Kagawad. Ulitin natin pulang lupa ito sa agad. Saan ang bahay mo para dyan? Tignan natin yung pulis ang nagturo. Saan yung bahay niya? Saan ang bahay mo para dyan? Turo si pulis. Tapos sinigundahan nito. Natin hindi si Leobert ang sumagot. Bakit mo naisipang ituro sa mga otoridad itong sinasabi mong mga bagay? Nakabaon dyan, Leobert? Nakabaon? Nakabaon? Ikaw mismo nagbaon? Sige lang ako lang. Ma'am, pwede pa ito? Sige po. Ma'am, yung hinahanap po natin, ay